Hi mga ka-vlog! I'm Camacho Crystal Ann from Miss S36 and we will talk about most common computer problems. So ano nga ba ito? Sa pagbabalik in 5, 4, 3, 2, 1, 10! Just know, just know, just know, just know. I'm back! So we talk about most common computer problems. So ano nga ba ito? Number 1 is PC won't turn on. Ano nga ba? Ano nga ba ang problema kapag yung PC ay hindi nagbukas? So letter A, check power supply. Ano nga ba? Bakit nga ba? So check power supply kasi minsan baka hindi natin sasaksak yung plug. Dapat double check natin kaya bakit hindi nabubuhay yung computer. So letter B is power button. So alam naman natin na kapag hindi pinindot yung switch or power button ng computer o monitor or computer, hindi rin siya mabubuhay kasi pala nakapatay. So kailangan turn on lang po natin. So letter C, internal components. Sa internal components, kasi kapag may damage na or loose na yung cable or wire na inside nun, baka nakagat ng daga. So, check din natin kaya kung bakit hindi nabubuksan yung computer. So, next is slow performance. Number 2 yon. Slow performance kasi bakit? Letter A, close unnecessary programs. So kapag bukas yung mga application na nakakapagpabagal kasi siya. So kailangan bawasan natin or kung hindi naman ginagamit, pwede naman natin tanggalin para lang tayo nag-aaral dito ng mga anak. Makinig kayong mabuti. So, ayan, nagagamitin natin para mabawasan yung mga application na hindi naman ginagamit. Mag-shortcut tayo. So, gamit tayo ng control plus shift plus escape sa task manager. So, to close unneeded programs. So, letter B, startup programs. Startup programs, di-disable lang natin o wag pagaganahin yung unnecessary startup programs through task manager or system settings. So, letter B or letter C, this clean up. Use built-in tool like clean up windows. So, yun ang gagamitin natin. O kaya, or storage management na MACOS to free up space. So, katulad ng, sa cellphone, meron tayong clean trash or application na makakatanggal ng mga dumi para magkaroon ng storage or storage space. So, yun. So, letter D, upgrade hardware. Kailangan lang natin i-upgrade yung hardware to consider sa upgrading ng RAM. Tapos, ipapalit natin sa solid state drive or SSD for better performance. So, letter C na tayo. Frequent crashes and freezes. So, sa frequent crashes and freezes, meron tayong A, B, C, D, E, hanggang E. Now, letter A is update drivers. So, ensure lang natin yung lahat ng drivers, especially sa mga graphics and hardware are naka-up-to-date. So, letter B, check over overheating. So, make sure fans are working and vents are not black. So, syempre, kapag may naka-black doon, hindi aandar yung fans and vents. So, use software like HW Monitor to check temperature. So, ganun lang daw po ang gagawin. Check kung nag-overheat na yung computer. So, letter C is scan malware. Run a full antivirus para masiguradong walang virus. So, scan lang to detect and remove any malware causing instability. So, letter D is reinstinct drivers.
Ayan. Uninstall and reinstall driver for the device. So, ganun lang po ang gagawin sa reinstall drivers. Uninstall mo, tapos i-install mo ulit para maging maayos ulit yung device. So, letter E is try different ports. Yung mga saksakan, i-try lang daw. Yung mga plug the device into a different USB port to rule out port issues para malaman mo kung baka mamaya kasi nabaliktad lang or pwede naman siya magamit ng magagamit siya ng ibang gamit yung port nga. So, yon yung plug. So, dako na po tayo sa application not responding. Number 4. Force quit. Kapag gusto mong ihinto ng mabilisan, gamit ka lang po ng task manager using control plus shift plus escape. So, ganun lang po to end the unresponsive application. Tapos, next is update software letter B. Ensure the application is updated to the latest version. So, kailangan siguraduhin natin naka-update para hindi masyadong lag or magamit ng maayos yung computer. So, letter C is reinstall application. Uninstall din, tapos reinstall sa application para maging fix yung corrupted files. Yun, mag-uninstall ka, tapos install ka, tapos magiging okay na ulit siya. So, ganun lang siguro ang kailangan natin gawin na technique para bumalik sa normal yung problema ng computer. So, next is, pang ilan na natin? 3, 4, so, number 5, screen display issues. Sa screen display issues, meron tayong check connections. So, kailangan natin i-check yung connection. Ensure lang natin yung monitor cable is securely connected to both PC and the monitor. Mamaya pala, nakasaksak yung monitor tapos yung PC hindi. So, kailangan fair po sila. Parehas silang nakasaksak. So, next is letter B, resolution settings. So, kailangan lang natin i-adjust yung screen resolution para yung display setting niya ay mag-match sa monitor na native resolution. So, ganun lang po yung gagawin. Then, update graphics drivers, letter C. Siguraduhin lang natin yung graphics device are up to date. Ganun lang po. Then, number 6. Tinignan na 3, 4, 5, 6. Number 6, unusual noise. So, alam naman natin na nagkakaroon din ng problema pagdating sa unusual noise. So, ang dapat natin gawin is letter A, identify source. Kailangan natin i-determine kung may ingay na nanggagaling sa pan at saka sa hard drive o kaya sa another components. So, letter B is clean fans and vents. Siyempre, alam naman natin na kapag merong unusual noise, minsan, baka dahil sa alikabok, kaya kailangan natin nilinisin yung fans and vents. So, tanggalin natin yung alikabok, tapos magiging maayos na rin yun. Kailangan everyday yung paglilinis nun. So, ayun nga, clean your PC regularly. So, letter C is replace failing components. If a hard drive is making unusual noises, back update immediately and consider replacing the drive. So, yan lang po. Replace failing, dun po sa replace failing components, sabi doon, kung ang hard drive ay gumagawa ng ingay, baka pa nakagad ng mabilis yung data para ma-save din yung mga files mo para sa drive. So, yun. So, 7. Pang 7, blue screen of death. So, BSOD. BSOD. So, meron tayong tatlong kategorya, which is, letter A is note the error code. So, alamin natin, kumbaga, i-note daw yung mga error, katulad na
BSOD or blue screens of death na naka-display tapos nag-error siya, malalaman na kagad natin kasi nakalagay na kagad yung blue screen. Makikita na kagad natin. Automatic na siya na may problema. So, doon pa lang, parang nag-notif na siya na may problema at nakakatulong kagad yun. Yung, yung display na yon para ma-recognize natin na may problema na pala sa computer. So, letter B is update drivers. So, outdated or incompatible drivers are a common cause. Yun yung nagiging dahilan. So, kailangan natin i-update lang yung lahat ng drivers. So, letter C is check for hardware issues. Alamin lang natin yung mga problema na nandun sa hardware. So, kung may problema sa hardware, katulad ng bad RAM o kaya failing sa hard drive, kasi nagkukos din siya ng blue screen of death. So, gumamit lang po ng memtest 86 para ma-check yung RAM or RAM health. So, yun lang po ang gagawin. So, number 8 is internet connectivity issues. So, ang kailangan lang natin i-restart, letter A, restart sa router. Kasi sometimes, yung mga simpleng bagay, kailangan lang pala, ang gagawin lang natin is to restart the router and mag-fix na yung connectivity issues niya. So, letter B is check network settings. So, kailangan lang natin alamin kung nakakonekta yung network natin sa settings. So, i-sure lang natin yung network drivers are naka-update. So, yun. Letter C, diagnose connection. So, kailangan natin gumamit ng built-in tools like sa Windows Network Troubleshooter to diagnose at to fix issues. So, number 9, no sound. Kapag walang sounds, ibig sabihin, letter A, check connections. Lagi natin titingnan kung may connection ba sa speaker, baka sa speaker, okay, para malaman natin na tanggalin natin or ikabit natin kung ano man yung problema na nandoon sa connection. So, letter B, volume setting. Mamaya mahina pala yung settings natin, kaya hindi natin marinig. So, verify lang po natin kung naka-mute o para ma-tune up. So, letter C is default playback device. Check lang natin yung connection ng playback device. Iset natin sa default tapos sa in-sound setting. So, magiging okay na po. So, next is number 10. Peripheral devices not working. Ibig sabihin, yung paligid ng device na hindi naman nag-work. So, letter A, check connections. Lagi ko sinasabi na check connections kasi bakit? Baka mamaya kasi hindi naman nakasaksak yung mga outlet or cables or wires. Kailangan i-connect lang natin. So, 11, software compatibility issues. So, we have 3 problems which is check system requirements. So, lagi lang natin i-sure kung yung system ay namimit niya yung software requirements. So, letter V is run as administrator. Some application may need administrative privileges para makatakbo ng maayos. So, letter C is compatibility mode. Para sa lumang software, pwede natin patakbuhin yung compatibility mode, which is right-click the executable, go to properties, and select the compatibility tab. Again, right-click the executable, go to properties, and select the compatibility tab. So, last is keyboard and mouse issues. So, ito na yung mga topic natin, last na. Tatlo lang. A, check connections. So, siguraduhin lang natin yung device ay nakakabit ng maayos o nakakonect siya ng maayos. So, letter B is replace batteries. So, if wireless, pwede natin ipalit yung batteries. Tapos, last is reinstall drivers. So, alam naman natin na kapag reinstall, so, gagawin lang natin, uninstall lang natin, and then reinstall para gumana yung drivers sa device. So, recap lang po, we have 12 common computer problems, which is number 1 is PC won't turn on. Number 2, slow performance. Number 3, frequent crashes and freezes.
Number 4, applications not responding. Number 5, screen display issues. Number 6, unusual noise. Number 7, blue screen of death or VSOD. Number 8, internet connectivity issues. Number 9, no signal. Number 10, peripheral device not working. Number 11, software compatibility issues. And last, keyboard and mouse issues. Kung meron man kayong katanungan or meron man akong kulang sa mga issues patungkol sa common computer problems, you can comment and tell me something kung ano pa po yung pwedeng idagdag para may maituro ako sa iba naman. So, salamat po. You can subscribe, share, and like, and comment as you want. Thank you for watching, and I really, really appreciate. God bless. Good night.